Gusto mo bang pakasalan ang tatay ko? Na ito ay maaari lamang maging isang biro ng iyong, diba? Makikita mo, suitor mo ang nagpadala sa kanya, di ba kaibigan? Ay nasaan na ang tatay mo, bata? Ito ay out doon sa mga luxury cars. Luxury cots. Mayaman ba ang tatay mo kung ganoon? Oo, napakayaman niya. Kaya lumabas tayo kasama ang tatay mo. Hi anak, Yan ang bago mong girlfriend, Dad. Nicholas. Huwag ka nang maging naive, di ba bata? Sa tingin mo ba talaga na ang kaibigan ko dito, lahat ng Pinoy at elegante ay makakakuha ng isang ahit na paa tulad ng kanyang ama? Ano ang problema ng aking ama? Napakabait niyang tao, nakikita mo ba? Tingnan mo siya. Tingnan mo kung paano siya nagbihis, mukha siyang walang tirahan. Hindi ko kayang hayaang mapahiya ang batang iyon ng ganyan. Kaya ginawa ko ang desisyon na halikan ng isang estranghero sa harap ng lahat. At isang kamanghamanghang bagay ang nangyari pagkatapos na. Sang-ayon akong pakasalan ang iyong ama. Ati Al pwedeng bumalik sa party na dito ako titira sa asawa ko. Kaibigan, siguro nagbibiro ka, di ba? Walang biro. Dito na lang ako, pwede ka na bumalik sa party. Anong horror ito? Nicholas. Ikaw at ang mga laro mo, di ba? Sige na nga. Pupunta ako dun. Pag-endorso. Baye, nanay. Batang babae. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inyo sa prank ng anak ko. Imagine, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Para sa pakikitungo sa iyo ng mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mo ako hinalikan sa harap ng mga kaibigan mo. Sa katunayan, hindi ko alam, kumilos ako sa impulse. Hindi ko nagustuhan ang pagtrato nila sa iyo. At, hindi ko rin nakuha. Bakit ganito ang suot mo? At ang anak mo kaya klase? Ngayon ay may party siya sa school. At gusto ko talagang maging maganda ito. Paganda. Ngunit paano ang kanyang ina? Wala na sa amin ang kanyang ina. Ay naku. Di na nga ako babalik sa party na ito, pupunta na ako sa bahay ko. At payo ko sa iyo na gawin ang parehong. Oo nga, nandito na ako at tinatapos ang kotseng ito. Nasa dulo na ako ng araw. At ako rin ay pupunta. Pero once doon, pasensya na. Para sa joke na ito. Imagine mo na lang, bye. Bye na. Itong si Nicholas. Hi, inay. Ano na nga ba ang nangyayari? Girl, oo nga. May mga araw na gustong makilala ng anak ko ang bagong girlfriend ni tatay. At hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko. Okay, pero ang adult dito ay ikaw. Dapat ay ipinaliwanag mo sa anak mo na biro lang iyon. Ewan ko, pero ganun lang talaga. Matagal na kaya hindi siya masaya. Na hindi ko sinasadyang saktan ang puso niya. Okay, pero paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Alam mo naman kung paano ito, di ba, ngayong henerasyon ngayon. Naghanap sa internet at natagpuan niya ito. Hindi ko alam kung paano, ngunit natagpuan ka niya. Okay, pero hindi ka pwedeng manatili dito. Wala man lang akong lugar na ilalagay ka. Wala akong space. Huwag ka mag-alala, huwag ka. May dala akong kumot, isang sheet. Napapasama tayo kahit saan. Okay, pero hindi ko kayang bitawan. 2 estranghero, isang lalaking hindi ko man lang kilala at isang batang lalaki na akala ko ay ina niya, dumating sa buhay ko ng ganito. Please, Lass. 2 araw lang ito, tanging. At pagkatapos ay mag-imbento tayo ng isang talakayan. Nagpanggap kami ng isang bagay. Para lang sa kanya, manatili ka, medyo mas masaya. At saka wala na ako, wala na tayo. Ouch! Pag-endorso. Okay, at hindi rin ako uupo sa paggawa ng kahit ano. Tutulong ako sa pag-aasikaso ng bahay. Gawin ang electrical installation. Ano man ang kailangan mo, halos ako ay isang asawa para sa upa. Mabuti. 2 araw lang naman okay. Pag-endorse. Pwede ka nang pumasok. Excuse me po.
Tingnan mo, Mommy, paano alam ni Daddy kung paano gawin ang maraming bagay? Oo nga, nakikita ko. Naku lady, pasensya na, kaya lang nakita ko ang mga pinggan dito sa lababo at... para wala kang magawa, di ba? Tapos hinugasan ko na. Imagine mo na lang. Napakatulong mo. Tingnan mo. Mabuti. Tapos na ako dito. Tignan ko kung may gagawin pa, okay. Endorsement. Hello, welcome sa aking tahanan at sa aking pamilya. Bahay. Nasaan na si Manuela? Hinahanap mo ba ang aking ina? Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong nanay, pare. Sinabi niya sa akin na wala siyang anak. Oh, hindi siya nagsisinungaling. Kaya lang 3 araw na akong anak niya. Nako, kung stepchild ka, dapat may ama ka, kaya... Nasaan ang iyong ama? Hi, anak. Kanina pa kita hinahanap. Okay. Lahat ng bagay. Ikaw siguro ang current boyfriend ng ex ko, kung ganoon, ha? Oo nga. Anong klaseng-klase ang pinuntahan niya, ha? Nasaan na si Manuela? Rafael, ano ba ang ginagawa mo dito? Quickie ka, ha? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang ginagawa mo sa idiot na ito, ha? Hoy, hindi tanga ang tatay ko. Ikakasal na sila ng mommy ko. Ikakasal ka na sa lalaking ito, ha, Manuela? Rafael, mag-usap tayo sa labas. Hoy, lumabas ka na dyan. Anong klaseng bigla ang love story ito? Rafael, masalimuot ang kwento. Akala ng bata, nagde-date ako sa kanya, pero hindi kami nagde-date. At hiniling nila na manatili lamang dito ng 2 araw. Akala mo maniniwala ako dyan, ha? Pareho ka ng ilk sa kanila. Rafael, bakit ganyan ang tono ng kausap mo? Ako talkin, mabuti sa iyo. Kasi lagi mo nalang hinahabol ang ganitong klaseng tao, ahit ang paa. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nang galing? Rafael, gusto ko lang tulungan ang bata, nawalan siya ng ina. Akala niya ako ang bagong girlfriend ng tatay niya, at na ako ang kanyang bagong ina, ngunit hindi ito totoo. Wala ka talagang utang na loob, di ba? Nakalimutan na nakuha ko sa'yo sa labas ng ito Medicare Manicure buhay. Sapat na Rafael, sapat na. Umalis ka na, please. Nagsasalita ako sa paraang gusto ko, okay? Salamat sa akin, nakuha mo ang maliit na buhay na ito ng luho. So, itatanggi mo ba ngayon na nandyan ang kawawang ito? Sapat na, Rafael. Lumabas ka na sa bahay, umalis ka na dito. Hindi niya narinig, hindi. Umalis ka na, vacillation. Hoy, gagawin ko, oo, ngunit alamin ang mga sumusunod. Simula ngayon. Natapos na ang buhay na marangya. Nako, tapos ka na rin sa trabaho mo. At ang pangangasiwa. Ito na. Prinsesa. Bilasan mo na. Mila. Ako ay nalulungkot. Upang magkaroon ng nakuha ang iyong sarili sa gitna tulad na. Kaya lang nakita ko ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo at gusto lang ipakita na hindi ka nag-iisa. Okay na, walang problema. Natanggal mo lang ang isang mayabang na asyulgoy. Huwag kang mag-alala pag nandito lang ako. Ipagtatanggol kita. Protektahan kita sa lalaking iyon. Okay na. Hindi ko akalain na ipapakita sa akin ng isang estranghero ang tunay na kahalagahan ng buhay. Ang pamilyang iyon ang pinakamahalaga. At sa maikling panahon ay mananalo ang taong ito sa puso ko. Mommy, kwento mo sa akin. Ang aking pag-ibig, hindi ko alam kung paano magkwento, ganyan, wala sa isip ko. Ngunit sa mobile may ilang mga kwento na maaari mong sabihin. Tingnan mo, Nicholas, sabi sa akin ng daddy mo masyado kang matalino. At ngayon ay may patunay na ako nito. Maghahanap ako ng kwento dito at sasabihin ko sa iyo. Nakakita ako ng isang. Ito na ang sasabihin ko sa iyo. Noong unang panahon, isang magandang prinsesa. Snow White tawag. Snow White. May asawa na may 7 singsing. Manuela. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na aalis na tayo. Paano? Hindi ka pwedeng pumunta. Oo nga, mahigit 2 araw na kaming nanatili. At nanatili ako dito para ipagtanggol ka sakaling magpakita ang ex mo.
Pero ayaw ko rin na abusuhin ang hospitality mo. Imagine, hindi naman abuse sa lahat. Oo nga, sanay na si Nichols, wala nang saysayang umalis ngayon. Alam ko pero, kailangan nating sundin ang plano. Hindi ko pa alam kung paano tayo magtatapos pero, kailangan itong gawin. Ganito na lang ang gawin natin, pupunta ako sa kwarto ko, mag-iisip ako ng kung ano-ano tapos mag-uusap tayo, siguro. Endorsement. Gregory, kailangan kitang kausapin. Ako rin, Manuela. Ay, hindi ko na kaya. Kalmado ka, hayaan mo akong tapusin. Papa, pakakasalan mo ba ang nanay ko? Anong klaseng joke ito? Walang biro. Napaisip ako ng husto sa sinabi mo at gusto kong subukang bumuo ng pamilya sa iyo. Sanay na kami sabay. Wala nang saysay ang pag-alis ngayon. Sana po, Dad, ako ang magiging pinakamasayang bata sa mundo. Nakita mo, At ako ang magiging pinakamasayang ama sa mundo.